Tama ba ang pagpalag ni Lacson dito mga kababayan? Siyempre. Kasi una, wala ka namang ebidensya na nilatag, nakita mo lang na yumaman, tumaas ang salin ni Lacson, pinaghinalaan mo na korap. Di ba? Kaya ang sabi po mga kababayan ni Senador Lacson, ay itong si Alan Peter Cayetano ay sumubra na po, lumagpas na po sa kanyang hangganan. Apo. Kaya po bilang sagot ni Lacson sa mga paratang ni Cayetano na di umano korap itong si Lacson, ay kumilos na agad yung mama. Di ba? Dahil ang kanyang trabaho naman mga kababayan mula noon hanggang ngayon bilang senador ay isiwalat ang mga korupsyon sa ating bansa. Di ba? Diyan nakilala si Lacson mga kababayan. Alright? At palihim pala ito mga kababayan nagpaimbestiga sa Taguig at napag-alaman nga po na umabot na po sa 3.7 something billion ang ghost project sa Taguig. Alright? Kaya ngayon mga kababayan, itong testigo na nakuha ni Lacson at napag-alaman niya na 3 pala ang bagman ni Cayetano, ay agad-agad niya po itong mga kababayan ipinasa sa ombudsman. Hindi na sa Blue Ribbon Committee, hindi na. Diretso na agad ombudsman para pag nakita ito ng ombudsman, napag-aralan nila ito, ay agad-agad po ito si Cayetano mga kababayan, ay isusumitin nila ito sa Sandigan Bayan at ito si Cayetano ay maaari po ito na mawarang. Mawarang. Kaya mga kababayan, ito po ang kinakatakutan ni Cayetano kahit hindi po niya sabihin, kahit hindi po niya aminin, talagang takot na takot po siya. Bakit? Sabi kasi ni Cayetano kay Lacson, pumunta ka dito sa Taguig, tingnan mo, magtanong-tanong ka, huwag kang umasa sa mga picture-picture, huwag kang umasa sa mga bulong-bulong sa'yo, ikaw na mismo Lacson ang pumunta sa Taguig para imbestigahan kung talagang mayroon ghost project. Alright? Ang sagot naman ni Lacson mga kababayan, saka na ako pupunta dyan pag wala nang baha. Kasi hindi po siya marunong lumangoy. Si Lacson mga kababayan ha. Ibig sabihin, nagdududa si Lacson. Talagang pinapaniwalaan ni Lacson. Alam mo, ito mga kababayan, opinion ko lang ito ha. May palagay po ako na itong si Senador Lacson ay matagal na po ito lihim na nagpadala ng mga tao para mag-imbestiga sa Taguig, sa mga ghost project sa Taguig. Kaya hindi mo na kailangan sabihin pa Cayetano, kay Lacson na pumunta ka dito. Hindi na. Dahil para sa akin, hindi po si Lacson magbibigay ng mga ebidensya sa ombudsman laban sa mga ghost project sa Taguig kung siya po ay umaasa sa Marites. Kung siya po ay umaasa sa mga katulad niyong DDS Chismoso, Marites. Diba? Malamang sa malamang mga kababayan, may mga tao na si Lacson na nagtungo sa Taguig. Kaya nga napag-alaman niya na mayroon bagman itong si Cayetano na 3. Okay? At napag-alaman niya na sandamakmak di umano ang ghost project sa Taguig sa baluarte ng mga Cayetano. At ito pa, yung kapatid ni Cayetano na si Lino na mayroon na nasa TV4 ngayon, mga kababayan, bilang general manager ng TV4, ay siya mismo ang nag-request sa Blue Ribbon Committee na imbestigahan yung mga ghost project sa Taguig. Malinaw mga kababayan. Di ba? Ultimong kapatid, di ba, ay itinuturo na may ghost project sa Taguig. O, sino paniniwalaan natin mga kababayan? Mabuti sana kung ang kapatid na yan ay nagsasabi na malinis ang Taguig o hindi korap si Cayetano, yung utol ko hindi korap. Pwede natin sabihin na, ay, kapatid ka, kaya nililigtas mo lang kapatid mo. Pero kung yung kapatid mismo ang nagsasabi na imbestigahan ang Taguig kasi maraming ghost project, kapanipaniwala. Kasi yung kapatid ay taga-Taguig din, mga kababayan. Kapatid din ng mga Cayetano. O, sino pa pwede natin paniwalaan? Si Cayetano na puro press con, puro live? O yung kapatid na matagal nang nakikipag-alitan dahil siguro sa hindi magandang pamamalakad ni Cayetano. O, di ba? Ngayon, dadak ng dakdak, mga kababayan, itong si Cayetano, laban dito kay Lacson, at kung ano-ano mga pinagsasabi, kaya hindi po natatapos yung issue nila dyan, mga kababayan. Hanggang sa kumalat nga po, mga kababayan, itong video ni Fildon, na kung saan galit na galit siya kay Lacson. Alam ko naman itong video na ito na ipi-play natin ay matagal na ito, sinabi ni Fildon. Kaya lang na nauungkat ito at naibabalik, nagtre-trending. Kasi nga po, sa away ni Cayetano at Lacson, kaya parang pinapalabas nila na pinagtutulungan na itong si Lacson ni Nicanor Fildon
at saka ni Peter Cayetano, aka Tinky Boy. Diba? Tama, mali. Pero bago tayo pumunta mga kababayan, no? Apo, sa video ni File doon, ay, good morning muna sa inyo lahat. Nandito, bayaran. Ako bayaran? Sorry paano nyo nalaman? Kung bayaran ako, bakit hindi ko yata alam? Yeah? Talaga naman. Bayot na naman. Oy, ako bayot? Sino may sabi, bro, ha? Alright, ito mga babayan. Tingnan natin itong video ni File doon na binabanatan niya itong si Senador Lacson. Si Senador Lacson daw po, mga kababayan, ay pasikat. Pasikat, sabi ni File doon. Tingnan nga natin. Bigyan natin ng reaksyon. Magpasikat tayo, sir. Pero gusto niyo maging magpasikat eh. Okay lang magpasikat tayo, sir. Pero not at our expense. Please, don't lie to the people para magsumikat ka lang. May pamilya ka, may pamilya rin ako, may pamilya yung masinisiraan nyo. My God, you are senator, you are respected. And when you lie, it is your responsibility to make sure that your statement will be investigated and bring to justice everybody. And have the courage to stand up and say, I'm sorry, Commissioner Failgon, hindi ka pala kurap. I'm sorry, General Icarma, hindi ka kurap. I'm sorry, Deputy Commissioner Gambala, hindi ka kurap. I'm sorry, Director Meister Campo, hindi ka sorry. Puro ka sorry. I'm sorry din ni Canor Failgon. Ito, opinion ko po ito. Opinion ko lang ito. Yung sinabi mo na pasikat si Lacson, ay very wrong. Very wrong. Bakit ni Canor Failgon? Si Lacson ba ay nagpapasikat o matagal ng sikat? Tumakbo na nga yan sa pagka-presidente, di ba? Anong sinasabi mong pasikat? Hindi ka pa nga yata kilala sa industriya na to. Isa ka pa nga sundalo dati, sikat na yan si Lacson. Magmula sa pelikula, sa kanyang movie na si Ping Lacson, sa pinagbidahan ni Rody Fernandez, sikat na si Lacson. Kaya nga paulit-ulit na lang yan sa pagiging senador kasi matagal na yan sikat. Ikaw. Alam mo, Nicanor Faidol, huwag kang magagalit, no? Alam mo ikaw, nakilala ka lang, doon siya shipping na drugs. Doon ka nakilala. Natandaan nyo yung 6.4 billion? Siya mo na itinuturo di umano dito kay Paulo Duterte at saka sa kanyang bayaw. Doon ka nasikat eh. Doon ka sumikat. Diba? Pero si Lacson, matagal nang sikat yan. Nung nagtago pa lang si Lacson sa loob ng 1 taon, napakasikat na po siya kasi hinahanap na po siya ng tao. Ikaw, wala naman naghahanap sa'yo eh. Diba? Tapos sasabihin, no? Pasikat. Ay, nako. Alam ko mga babae nitong video na ito ay patungkol po ito. Branyo boy, good morning. Tsaka dito kaya sa mga DDS. Mga DDS, good morning. Alam ko matagal na po itong video na ito. Ito yung investigasyon ng Senate. Dati, nung nahuli ng may nahulian sila ng shabu ng 6.4 billion nung Presidente si Digong na ang commissioner dyan sa mga kababayan ay wala pong iba kundi ito si Failgon. Totoo naman kasi mga babayan eh. Ipagpalagay na natin hindi ka korap. Paano nakalusot itong 6.4 billion shabu sa yung katungkulan, di ba? Bilang commissioner. Paano ito napalusot? Ibig sabihin, dalawa lang ang kalalabasan dyan eh. Inutil ka or, di ba? Yung sinasabi ng iba na nabayaran. Magkano ang usapan? Di ba? Dalawa lang naman yun eh. Tuloy. You also have to have that courage. Hindi yung sisiraan mo kami para magmukha kang anghel. Ito ka. Ito pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out. But you don't need to do that. I volunteer to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba eh. Tanggap ko na korap sila. But yun, Senator Lacson, how can you explain this? Hindi mo to alam? Anong alam mo? Yan. Anong alam daw ni Lacson? Maraming alam yan. Ang alam ni Lacson, sasabihin ko na, ang isiwalat, ang korupsyon
na nagaganap sa kapwa niya mga politiko. Diyan po si Lacson nakilala. Kaya hindi po pwede na akusahan ni Cayetano at kung sino-sino pa man dyan, itong si Lacson na isa siyang corrupt. Dahil siya po ang number one na nagpapakalat or nagsisiwalat sa isang corruption mga kababayan dito sa Pilipinas. Alright?